Ipinarating ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ang protesta ng Pilipinas sa panghampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nailikas na po ang 2 sundalo sa tulong ng PCG. Pero sa gitna ng medical evacuation, hinarangan at binuntutan pa ng China Coast Guard ang PCG. Saksi si JP Sorian. Matapos ang pangahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa 2 sugatang sundalo na kasama sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero nang makarating ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, ni-radio challenge sila ng barko ng China Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Chunsao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, dumating ang 4 na barko ng CCG. Isa sa mga barko ang nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat ng PCG. Nasakay ang doktor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero di napatinag ang PCG at narating nila ang mga sugatang sundalo 11:30 ng umaga kahapon. Yari kahit nakabuntot ang CCG 5308 sa buong operasyon. Na-evacuate ang mga sundalo at na-turn over sa AFP alas 8 ng umaga kanina. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. Muling giit ng PCG, hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo. Taliwa sa sinabi ng Chinese Embassy, ayon sa PCG, nag-ugat yan sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ayon naman kay Chinese Ambassador Qin Quan, kaya lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa umanong construction work ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Anya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng DFA at Malacanang tungkol dito. Kanina, nakaharap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa bilateral meeting sa gitna ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang pagpunta sa Pilipinas ng isa sa pinakamataas ng opisyal ng China para sa ASEAN Summit na taon, 2 araw matapos ang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, iginiit ni Lazaro ang mariing protesta ng Pilipinas kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal. Inihayag din ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat at naglalagay sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo sa peligro. Iginiit din ni Lazaro ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Bajo de Masinloc. Tinawag ding nakaiinsulto, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang video ng China Daily na inihalin tulad ang mga Pinoy sa mga unggoy. Bago ito, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Qin Quan at ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal. Sabi ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa pulong, na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sabi ni Ambassador Qin sa panayam ng media kagabi, This meeting is very constructive
And it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other. Kaugnay naman ng AI-generated video ng China Daily, sabi ni Ambassador Qin. It's just media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.